Alam nyo po ba mga Lodi kung ano po yung pinamigay ni Carlo Nograles? Ayun, huli ka balbon. Pagkatapos nyo po pumila na pagkahaba-haba at makipagsiksikan kayo, ito po yung makukuha nyo. 5 kilong bigas kada pamilya po ang handong ni Carlo Nograles. Ito ba yung pinagmamalaki ninyo? Gantong leader ba ang gusto nyo mamuno sa ating bansa? Puro paayuda. Puro pang mawaldas ng kaban ng bayan na hindi naman po nakakatulong dahil nga po pansamantala lang po itong paayuda mga idol. Imbis na yung pagtuunan po ng gobyerno ng pansin yung mga empleyadong nagsusumikap sa araw-araw para po maitaguyod ng pamilya yung mga tamad po, mga tambay, mga nagtotongit. Yan po ang priority nila kasi nga po madali pong mabilog ang ulo. Kapag nabigyan po sila ng mga bigas, cash, kung ano-ano pa pong mga ayuda dyan, tuwan-tuwa na po yan. Diyan na po sila makakuha ng boto. Itong administrasyon ni Marcos, yan po talaga ang pinakawalang kwentang nakagisnan kong leader ng ating bansa. Kasi yo, what's up mga Lodi? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Umpisa na po ng paayuda ni Carlo Nograles dito po sa amin sa Davao City. Ito na po yung exciting moment. Na kada lang po, malapit na po ang eleksyon, mararamdaman nyo na po ang mga politikong gustong kumuha ng inyong boto. O eto mga Lodi kikwento ko sa inyo para po doon sa mga nagdudunong-dunungan na mga jutak talagang tanso. Hindi nyo po kasi na-experience dito sa amin. Kaya po, manahimik po muna kayo at manood. O, ito. Linggo po. Talagang tinataon po ng mga tatakbo na linggo po sila mamimigay ng ayuda para po kompleto ang pamilya sa loob po ng inyong bahay. Meron nga pong gumising sa amin dito po sa aming compound at ito nga po yung kaganapan mga Lodi. Medyo tatabunan ko lang po kasi ako po yung nag-refill up dyan. At ito nga po, meron na po kasing paayuda si Carlo Nograles. Nakalagay pa sa form mga idol yung pangalan niya. Yung Facebook niya, yung Twitter niya, etc. etc. Kung ano man po platform meron siya. Ang galing. O, diba? Tapangalan, tapos may paayuda na mga Lodi. Siyempre kukunin yung mga details nyo dyan, cellphone number, at siyempre may pirma dapat. Malay nyo, diba? Gamitin sa eleksyon. So, eto mga Lodi, tabunan ko lang yan kasi importanteng impormasyon po yan mga Lodi. Baka makuha po nila. Pagkatapos po nyo mag-fill up dun sa form, may ibibigay po sa inyong another form. Pero papel lang naman po yan para siyempre tipid. Pipilaban nyo yan at syempre, hindi lang po makakuha agad. Pipila po muna kayo ng napagkahaba-haba dyan. Alam nyo po ba mga Lodi kung ano po yung pinamigay ni Carlo Nograles? Sabi po kasi doon, Carlo Nograles At makikita naman po natin dyan na may Carlo Nograles nga ng mga banner. Ayan po, sa loob po yan mismo ng gym dito. Ayan, dami po nakapila. Kawawa naman po yung mga matatanda. Ayun, huli ka balbon. Carlo Nograles po ang nagpaayuda, kauban na to. Kung yung isa, yung attorney ni Migs Nograles nila, ano nga bang sinasabi nun lagi kapag tapos ng vlog niya? Amping kanunay. Kaya naman po, kauban na to. Ano po yung nakuha mga idol? Pagkatapos nyo po pumila na pagkahaba-haba at makipagsiksikan kayo, ito po yung makukuha nyo. 5 kilong bigas kada pamilya po ang handong ni Carlo Nograles. Kaya ako mga Lodi, nung nalaman ko sa kaibigan ko na yun po yung pinamigay niya, wala po palang cash, hindi na po ako nagpakahirap pa. Nag-fill up lang po ako, syempre, para mai-vlog ko naman at para maipahagi ko sa mga tansong talangka na gusto nilang iboto to na kahit taga Manila sila at hindi naman sila taga Davao City pero pro Nograles po sila. Hindi nila alam kung ano po yung nangyari dito sa amin sa Davao City nung panahon pa po ni Di Guzman. Kaya po pro Nograles sila. Hindi nila alam kung paano pinaganda ni Tatay Duterte ang Davao City kaya po pro Nograles sila. Mabigyan po ng ayuda, goods na goods po yan sa kanila mga Lodi. Eto ba pinagmamalaki ninyo? Gantong leader ba ang gusto nyo mamuno sa ating bansa? Puro paayuda, puro pamigay ng bigas, puro pang mawaldas ng kaban ng bayan na hindi naman po nakakatulong dahil nga po pansamantala lang po itong paayuda mga idol. Lalabas lang po itong mga politikong ito kapag malapit na po ang eleksyon. At yung mga uto-uto naman mga idol, tuwang-tuwa ay mga tamad, yung mga tambay, yung gusto lang po nila hayahay ang kanilang buhay.
Tayo po mga empleyado, naghahanap buhay ng marangal, syempre mga lodi, apektado dito. Kasi yung iba, mapapaisip na lang, what if tumambay na lang pala ako? Ganun din naman pala hindi mo na kailangan magpakahirap pa kasi may paayuda po lagi ang gobyerno. Imbis na yung pagtuunan po ng gobyerno ng pansin yung mga empleyadong nagsusumikap sa araw-araw para po maitaguyod ng pamilya yung mga tamad po, mga tambay, mga nagtotong-its. Yan po ang priority nila kasi nga po, madali pong mabilog ang ulo. Kapag nabigyan po sila ng mga bigas, cash, kung ano-ano pa pong mga ayuda dyan, tuwan-tuwa na po yan. Diyan na po sila makakuha ng boto. Kaya po walang kaase-asenso itong bansang ito mga idol dahil nababalot po tayo ng gantong klaseng mga leader. Puro paayuda. Hindi lang po ito kay Romualdez at saka sa administrasyong ito pati kay Carlo Nograles at saka dun sa kanyang kapatid. Sa lahat po ng mga politikong ganito ang taktika, wag na po kayong magtaka bakit po wala pong kaunlaran at kayo-kayo lang ang lalong yumayaman, lalong-lalo na dyan sa Congress. Kawawa mga kababayan nating Pilipino na hanggang ngayon naghihirap pa rin at namamalimos ng mga ayuda sa kagaya po nilang politiko. So eto nga, nag-react na nga po ang isang DJ mga lodi. Kilala po siya si DJ Chacha. Good morning Philippines, the ayuda capital of the world. Wow, ayuda capital of the world na ang tawag sa ating bansa. Ang lugar na kaliwat kanan ang bigayan ng ayuda, pampapogi ng mga politikong trapo. DJ Chacha. Yung mga tansong talangka, mga idol, sasabihin nila, i-cancel natin, cancel culture natin to si DJ Chacha. Alam nyo ba mga lodi, hindi naman niya epektibo yung cancel ninyo. Dahil kung epektibo yan, dapat matagal na ako na cancel dito. Diba mga idol? Itong administrasyon ni Marcos, yan po talaga ang pinakawalang kwentang nakagisnan kong leader ng ating bansa. Kasi nababalot lang po sa ayuda itong bansa sa pamumuno niya. Wala naman po mga infrastrukturang na ipagawa. Yung mga pangako po nila mga idol, napako po lalo. Yung mga pinagyayabang nila mga natapos silang infrastructure, galing pa po yan kay Tatay Duterte na mga build project. Tapos sila lang po talaga ang nag-claim na sila po ang nagtapos. Sila na nag-inagura. Pero ang totoo, si Tatay Duterte talaga ang may gawa nun. So, eto pa mga lodi sinasabi po kasi nila, hindi daw po namimili ang DSWD sa pagbibigay na po ng ayuda. Ha? Panahon ng politika, hindi ka mamimili na bibigyan mo ng ayuda? O pakinggan natin si lodi ninyo. As far as we know, wala kaming tinatanggihan, kaya nga nilinaw namin doon kung ano ba yung tinutukoy para malaman namin kung ano talaga. Pero ang sagot niya sa amin, lahat naman ng referral ay natatanggap. In fact, pagtaas ito, I can call the ASEC here para marinig nyo rin yung side niya. Kasi siya yung kausap niya, siya yung inutusan ko tumawag doon para makuha yung mga detalye. Tatawagan niya yung ASEC para makumpirma. Ano pala tawag dito mga idol? Yung mayroong lumuhod po na isang congressman at nagmakaawa na sana po ituloy yung pamimigay ng ayuda dahil nga po naka-schedule na po itong pamimigay ng ayuda ng DSWD. Pakinggan nyo po mabuti mga lodi Trending kamakailan sa social media ang pagluhod ng isang congressman sa isang opisyal ng DSWD sa Zamboanga City. Ayon kay Congressman Kimir Olaso, last minute kasi ay pinahinto ng DSWD ang payout o ang ayuda sa kanilang distrito. Grabe. Isang maimpluwensyang tao ang nagpahinto matapos niyang mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkamayor sa kanilang lugar. Diba? Pagkatapos daw po niya mag-file ng candidacy bilang mayor sa kanilang lugar na alam naman po natin tong Zamboanga mga idol. Halos lahat po ng mga tao dyan maka-Duterte. Dahil marami nga pong mga kababayan natin ang natulungan ng Build Project dyan po sa lugar po ng Zamboanga. Kaya po mga lodi, nung nag-file po ito si congressman ng pagka-mayor dyan, kinansila po. Di umano may tumawag daw po na big boss. At pinatigil po yung pamimigay ng ayuda na naka-schedule po nung araw na iyon. Pakinggan nyo po We were already scheduled, ma'am. Yung payout namin scheduled on the 12th, on the 11th. Unfortunately, Secretary, after the filing of my candidacy for mayor last Tuesday, October 8, the following day, Wednesday afternoon, I received a call from DSWD telling me na hindi na matutuloy yung payout. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Sir, pinahinto sa taas. Oh my God! Sino po yung nagpahinto sa taas, mga idol? Wala po kung sinasabi na si Romualdez po yung nagpahinto at siya po yung tinutukoy na nasa itaas na nagpahinto Basta nandyan lang po siya. Kasi ang pagkakaalam ko mga lodi, itong kampo po ni Romualdez, sila po yung nagpapahintulot kung saan po mapupunta yung mga ayuda-ayuda na yan. Diba di umano, 500 billion po ang nakalaan para sa ayuda ngayon?
Biruhin nyo yun mga idol, 500 billion ang pamimigay para po sa ayuda sa sambayanang Pilipino. Bravo! At tuwang-tuwa naman po yung mga tamad, standby, yung mga asa lang lagi sa ayuda. At yan po ang makukuha nilang mga boto. Sa tingin nyo ba, mga rehistrado naman yung mga tambay na yan? Kawawang bansang Pilipinas. Ituloy pa po natin. Sa pagdinig ng Senado sa 2025 budget ng DSWD, sinabi ni Congressman Olaso ang pondo sa sobra 12,000 payout beneficiaries ay mula sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na programa ni Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Programa po yan ni Bongbong Marcos at saka ni House Speaker Martin Romualdez. Ang linggo bago ang scheduled payout ay nakahanda na ang pamamahagi, ngunit bigla na lang nakansela matapos maghain ng kanyang kandidatura. Sa Zamboanga City, bukod kay Congressman Olaso, ay tatakbo rin bilang mayor si House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe. Baka naman kasi kaalyado nila Romualdez itong tatakbong mayor dyan sa Zamboanga. Bawal po kasi kalabanin mga idol kasi nga po nilalatag po nila yung mga kaalyado nilang mayor sa lugar-lugar. Kapag kayo po hindi po kayo sumunod sa gusto nila, wala kayong pondo. Parang ganun yung pagkakaintindi ko po Di ba nga mga Lodi, yung DSWD dito binigay po kay Migs Nograles. Tapos eto nga po, nilalatag po nila si Carlo Nograles para po kalabanin po si Tatay Duterte bilang mayor ng Davao City. At ganun po yung nangyayari din pala dyan sa lugar ng Zamboanga City. Kapag hindi nila manok, mga idol, kapag tumakbo ka at kinalaban mo yung manok nila, yari yung budget dyan para po sa mga ayuda. Wala po kayong matatanggap. Dahil alam din po yata ni Carlo Nograles na itong lugar namin pro Duterte dito, kaya bigas lang po yung kanyang pinamigay. Wala pong cash. Oh no, mga idol. At ito nga mga Lodi, sinupalpal po sila dito. Dahil nga po, pinupolitika lang po ng namimigay ng ayuda dyan po sa DSWD sa tingin po ng isang congressman sa Zamboanga. Again, let me just state for the record, wala hong pondo ang congressman. Yung sinabing pondo ko, wala hong pondo ang congressman. These are department disbursed funds. Palusot rin ni Gatchalian na kailangan din ma-verify ang mga beneficiaries kung kaya't kailangan pa ng mas mahabang panahon. Pero para kay Senador Bongo, tila namimili ang DSWD nang binibigyan nila ng ayuda. Kailangan pa daw po tukuyin kung karapat-dapat yung pagbibigyan. Bakit nyo in-schedule nung araw na yon kung hindi nyo pa pala tukoy? Ngayon supalpal kayo dito ni Senator Bongo. Alam po, nagsalita rin dito si BP Sara Duterte about sa pamimigay o pamimili nila ng ayuda sa ating mga kababayang Pilipino. Maging fair lang po tayo. Sinabi niyo na po na hindi po kayo magiging selective dito sa pag-identify ng beneficiaries. Bakit po na hindi natuloy po ito at na-hold nga, ika nga. I am sure hindi lang po ito nangyayari sa Zamboanga. Mas marami pa pong lugar kung bakit kailangan pang magmakaawa ng isang kongresista para matuloy po yung payout sa mga intended indigent beneficiaries. Ganun lang yan kasimple kasi mga Lodi, pamumulitika talaga ang dahilan. Kaya po namimigay sila ng ayuda sa sambayan ng Pilipino sa mga lugar-lugar. Hindi naman po mamimigay ng ayuda yan kung wala silang mapapala sa kanilang political career. Tama ba ko mali? Tuloy nyo lang yung pamimigay ng ayuda at kami na may tatanggap ng tatanggap lang. Ang amin lang dito sa tingin namin hindi ka karapat-dapat na maging mayor ng Davao City kung gantong strategy ang ipamumudbud mo sa amin dito. Trabaho at matagalang solusyon kailangan ng aming lugar. Yun po ang wala sa inyo dahil ngayon pa lang pinapakita nyo na puro lang pala paayuda ang gagawin nitong administrasyong ito. Wala po kaming nakitang improvement simula nung umupo si Bongbong Marcos Jr. kundi itong puro paayuda lang. Anak ng tinapay naman. Ito ba'y pinagmamalaki niyo na bagong Pilipinas, bagong muka? Pinagbebenta yung mga gold, pinagkukuha yung mga pondo sa PhilHealth at hindi na matukoy kung saan pinunta yung Maharlika funds. Yan ang bagong Pilipinas, bagong muka ni Marcos Romualdez. Pasensya na kung ganito ako magsalita kasi mga Lodi, dala po ng bugso ng damdamin dahil yung pinangako po niya na wala naman pong natupad hanggang ngayon. So hanggang dito na lang po muna mga Lodi. Tuloy-tuloy lang kayo sa pamimigay ng ayuda. Sisiguraduhin ko sa inyo na hindi kayo mananalo dito sa amin sa Davao City at sa ibang lugar na mulat na sa katotohanan. Hanggang dito na lang muna mga idol. Stay safe mga Lods and God bless you all. Duterte pa rin.